Wisdom in relationship. Praise God. Napakaganda, ano ho? Sa pamagat pa lang ay nakaka-relate na tayo. Praise God. So pwedeng makitayo po kayo sa akin at yan. At pwedeng i-welcome pala ninyo ang bawat isa sa inyo. Pwedeng i-welcome mo siya. Yung katabi mo, welcome bro, welcome sister. Hallelujah. Baka magkatabi kayo pero hindi pa kayo nagkikibuan. Yan. I think So everybody is welcome in the church. Amen? Welcome to the house. Welcome to Great Awakening Church. Praise God. So, pwedeng basahin po natin? Pwede ba, Sister Beth? Yeah. Okay, so pwedeng basahin po natin sa Tagalog po. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig para sa kanya mga kaibigan. Ang ikalay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Love each other. So let's bow our head and pray for a while. Father, we thank you for your words. Father, we believe that your word is so powerful. Lord God, your words is alive to speak to us, to change, to transform us, and to encourage us. Father, we humble ourselves before you upang sa ganun ang kalooban po ninyo ang mangyari. Lord, speak through me. Bless everyone in this house. I pray, wala po kayong lalampasan. I don't know what situation we have. But one thing for sure, I knew, Father, that you know every one of us. You know everyone, everything about us. Kaya Ama, nililay down namin ang aming mga sarili sa inyo upang kayo po ay malaya na kumilos, magpagaling, magpalakas, magpatatag sa aming mga pananampalataya. Lord, I believe that you prepare something to everyone. Kaya wala po nawa kayong lalampasan sa oras na ito. Lord, I pray, open up our heart together as we receive your words for your glory's sake. We thank you, Lord. Have mercy on me, anoint my lips, at tunay nga na ikaw lamang maitataas sa oras na ito. Maraming salamat sa gagawin mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen and amen. Praise God. So, yun. Salamat po. At makakaupo na po tayo. So, wisdom, godly wisdom and relationship. Sino po ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng relationship? What is relationship? Relationship. Relasyon. Ang relasyon, ito ay nangangailangan ng another person, di ba? Ang relationship ay hindi pwedeng makipagrelasyon ka sa sayo. Di ba? Sinong karelasyon mo? Ako. Sinong best friend mo? Ako. Di ba? And God loves relationship. Amen. At walang sino man sa atin na walang sino man sa atin ang gusto na hindi maganda ang mga relationship natin, though there is no perfect relationship. But I believe there is a healthy relationship. Amen?
Kahit sa mag-asawa, there's no perfect marriage. Di ba? There's no perfect friendship. But I believe there is a healthy relationship. Purihin ang Panginoon. So, dito po, last Sunday, pinag-aralan natin how to have a godly wisdom. At nakita natin doon na ang wisdom, ito po pala ay gift. Ito po pala ay hinihingi sa Panginoon. Kasi ang wisdom ay hindi po katulad nung skill and gift. Minsan may mga pinanganak na sa atin na marunong nang magluto. May pinanganak na sa atin na marunong nang magbasketball. May pinanganak na sa atin na marunong nang mag-computer. So, these all are skills. Pero yung wisdom ay hindi po ito gift. It is given by God. Pero siyempre, mayroon pong wisdom ng mundo kasi may godly wisdom eh. So, mayroon ding worldly wisdom. Madali lang madistinguish kung ano po yung worldly wisdom and heavenly or godly wisdom. Yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon ay may katinoang katalinuhan. Yan. Pero ang wisdom, katalinuhan nanggagaling sa mundo ay katalinuhang, ano yun? Hindi matino. Meron bang ganun, pastor? May katalinuhang hindi matino. Maraming magagaling eh. Pero can you imagine, nanggagaling nila, ang tatalino, pero labas-pasok sa kulungan. Di ba? At mabuti na lang, ang wisdom ay hindi pala nanggagaling sa mataas ang pinag-aralan mo. Amen. Because wisdom, it was given by God. Kasi kung ang wisdom ay nanggaling sa mataas na pinag-aralan, eh bagsak na ako nun. Di ba? Kasi nakapagtapos lang ako sa mababang paaralan. At salamat sa Lord sapagkat ang karunungan na ito ay nakakamit natin sa Panginoon ay nahihingi. Ano ang ibig sabihin ng wisdom? Napakalalim. Baka hindi nyo maunawaan. Ang ibig sabihin ng wisdom is to know what is good and evil. Lalim nun. Maraming tao nun nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya lang, marami ang hindi nakakagawa. Kapag alam nating gawin yung mabuti at alam nating hindi gawin yung masama, you are wise. Amen ba? Hindi ka nakapag-aral sa college, so, pero alam mo yon. Alam mong gawin din yon. So, matalino ka. Amen ba? Kasi maraming tapos sa matataas na paaralan pero hindi nila alam yon. Alam nila pero hindi nila alam kung paano gawin. Kaya nga kailangan pala natin ang Lord kasi kaya nabuo yung awit na gusto kong bumait pero di ko magawa because they don't have godly wisdom. Amen? Sabi nung isa, alam ko namang malito pero bakit ginagawa ko pa rin eh? They don't have the power from God. Kaya, yung wisdom nila, at the end of the day, parang nagiging foolishness din. Nagiging kamangmangan din. Kaya minsan ang sabi nila, ang talino yan nung high school kami ah. Ang galing-galing yan, pero bakit nasangkot siya sa ganon? Bakit nasangkot siya sa korupsyon? Ang tali-talino yan nung high school kami. Kaya makita ho ninyo na
Hindi lahat ng katalinuhan ay may katinuhan. Ang tunay na matalino ay yung may takot sa Panginoon. Because wisdom is the beginning. Mali. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So, nakuha na po natin kung anong ibig sabihin ng wisdom. Di ba? Hindi nyo pa naintindihan. Nakuha na po natin. Praise God. So, it's all come from the Lord. At ang sabi naman ngayon dito ay wisdom, godly wisdom in relationship. Alam nyo, doong tinitignan ko ang topic natin ngayong ito kasi hindi pa tayo tapos sa devotion natin yung godly wisdom, Ngayon, papunta na naman tayo sa godly wisdom in relationship. Kasi, napakahalaga po na tayo ay may karunungan how to handle our relationship. Kasi you cannot live alone. No one is like an island. Kaya kailangan natin ng bawat isa. Hindi pwedeng sabihin mo na, hindi, kaya ko to. Hindi, kahit wala kong kaya ko to. Alam nyo, God loves relationship. Bakit? He is the founder of relationship. Nakuha po natin? God is the founder of relationship. Kaya nga po, nakipaggumawa siya ng tao. Kaya nga po, nilikha niya tayo para magkaroon siya ng relationship. Alam mo ba yon? At nung makita niya, nakulang ang relasyon niya sa tao, kailangan gumawa uli ng babae si Eva. Kaya nagkaroon ng relationship si Adan. Kaya nagkasama sila, nag-asawa sila, kinasal sila ng Lord. Kaya ang unang kasalan ay nangyari sa Garden of Eden. And He loved and He is the founder of marriage. Kaya ito yung lagi kong sinasabi kapag nangangasal tayo, di ba, na God is the founder of marriage. God is the founder of relationship. Kaya kung may problema, go back to the founder of marriage. Walang iba kundi si Lord. Minsan, yung mga relasyon nasisira ng hindi nagtatagal kasi kung saan-saan pumupunta kung may problema sa mga relasyon. Kung may problema kayo, huwag pupunta ka agad kay kumari o kay kumpare. Pare, may problema kami. May problema kami ni kumari mo, yun na. So, ang pinakamagandang gawin natin, go back. Tayo'y pumunta sa lumikha ng relasyon. Tayo ay pumunta sa lumikha ng marriage. Praise God. Walang iba kundi ang ating Panginoon. And I believe, di ba, yung mga nagpapatuto sa Vienna, hiwalay na sila. Hiwalay na sila. Pero kung nakakilala sila sa Panginoon, di ba, yung team nila, nung wala sila sa Panginoon, please release me, let me go. Yan. Purihin ng Diyos dahil nung makakilala sa Panginoon, ang team na naman nila, di ba, ano yan? Together. Together. Di ba? Sa ating mananampalataya, mga kapatid, there is always hope in God. Yun pong bisita namin kahapon, suggest siya, mayroon siyang idea na minsan daw yung mga nagpapakasal, nasa isip niya kapag may problema yan, maghihiwalay din yan. Yung bang, sabi ko, kasi yung nasa isip mo, kaya parang yung kasalan ay hindi na masyadong mahalaga kasi mamaya pag ikakasal sila, maghihiwalay din. Nakuha ninyo yung mindset na parang wala nang halaga yung kasal. At iyan ay isang deception din ng kaaway. Kaya minsan, nawawalan na po ng kalidad, nawawalan na po ng dignity, yun pong marriage.
Magkakasal kami, maghihiwalay din kami. Pero sa atin, hindi ganun po ang ating idea at mindset sa kasalan. Amen ba? Meron bang ikakasal dito? Kakasal ako, pero hanggang 1 year lang to, wala na. Kalukuhan yun. Huwag ka na lang magpakasal. Ngayon, huwag ka ring makikipagrelasyon. Kaya minsan ang nangyayari nga rin sa ating mundo, parang napaka-normal na lang yung nagli-live-in. And I want to tell you, church, even you young people, we love you so much. Sex out of marriage is sin. Amen po ba? Minsan napakadali. That is the deception of this world. Masaya naman ako, okay naman kami. Pero according to the words of God, hanggat hindi po ito na ilalagay sa sentro ng marriage, it is a sin. Andyan po ba tayo? Kaya, inilalagay natin yung relationship natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Tapos kung yun pang nakalagay sa isip mo, kaya wala na lang kasalan kasi yun ang nilagay mo sa isip mo na, maghihiwalay din yan. Ngunit tayo na nananampalataya sa Panginoon dahil naniniwala tayo na ang Lord ang founder ng marriage, kapag may problema, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. At alam ko, siya ang pinakamaganda na nag-aayos. Anyan po ba tayo? Of course, siyang lumikha, siya ang nag-invento nito, siya ang founder. Siya po ang pinaka-the best na mag-ayos. Kaya ito po yon ang pinakadakilang pag-ibig, no? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya nga, ito ang dapat nating matutunan bilang mananampalataya. Yung pagmamahal na natutunan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, love your wife as Jesus loved the church. Mahalin natin ang ating asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Anong ibig sabihin nun? We are not worthy of His love. Hindi tayo pwedeng tumapat sa pag-ibig ng Diyos. Makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, but He still love us. Yan ang dapat matutunan na pag-ibig natin. Yun pong tinatawag ay unconditional. Amen. Ba't napunta tayo doon? Parang may kakasal dito Diba? So, ang ibig sabihin ng unconditional, mahal kita, maging sino ka man. Kapag conditional kasi, mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi mayaman ka. Kasi gwapo ka. Hindi naman masama yon. Pero, kung doon lang kasi nakabase yung pagmamahal mo, paano kapag hindi na siya maganda? Paano kapag hindi na siya gwapo? Kaya ang daming naghihiwalay. Because the basis of their marriage, of their love is conditional. Amen ba? Ang tunay na nagpagmamahal na natutunan natin sa Panginoon, may buhok ka man o wala, may ngipin ka man o wala, puti man ang buhok mo, I love you pa rin. Parang iba nang tingin nyo sa akin. Diba? That is unconditional love. At yan yung sinasabi natin kapag kasalan. Kasi 60 pa lang siya ngayon. Tingnan natin after 2 years. Siksik pa rin, Pastor. O sige, siksik. So, nakita ninyo, kailangan makuha natin yung unconditional love of God kahit sa ating mga magkakapatid, kahit sa ating mga dito sa church as a family. Kaya ang una dito, number 1, friends
Wisdom, pakibasa natin, wisdom begins with friendship with Christ. Wow. Friends, wisdom begin with friendship with Christ. Bakit? John 15:14-15, you are my friends if you do whatever I command you. Sino ang gustong maging friends ni God? I am a friend of God. I am a friend of God if you do whatever I command you. Yan po ang sabi ng Panginoon. That is wisdom. Obeying the words of God is wisdom. To disobey is foolishness. Anong sabi ng Bible? Sapagkat ang nagsasabi na walang Diyos ay mangmang. Di po ba? Ngunit, ang sumusunod sa salita ng Panginoon ay kaibigan ng Diyos. Amen ba? Pero maraming tao na ayaw sumunod sa Panginoon. Di po ba? Kahit alam nila na siya ang makakatulong, pero marami ang ayaw. Bakit kaya? Siguro, hindi dahil sa ayaw nilang maging kaibigan si Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila na mapakialaman yung kanilang mga ginagawa. Ayaw sila na pakialaman ng Diyos yung mga kagustuhan nila. Kaya minsan sabi nila, gusto naming pumunta sa langit, pero ang sumunod sa Diyos ay mag-usap muna tayo. They want to go to heaven, but they want to go to the kingdom of God. But to obey the King, diyan marami ang hindi nagpapatuloy. I want to tell you, church, if you want to be a friend with God, to be a friend with the Lord, hallelujah, ikaw ang pinakamagandang kaibigan. Amen? If you make Jesus be your friend in your life, then ikaw ay magandang kaibigan. Ikaw ay magandang asawa. Ikaw ay mabuting kakilala. Di po ba? Bakit? Kasi siya po ang lumikha ng pakikipagkaibigan. Yan ang sabi niya, God calls believer His friend. Mga tumanggap sa Panginoon, tayo ay kaibigan ng Diyos. Ang sarap maging kaibigan ng Lord. Amen ba? Dalawa lang ang kinakaibigan ng tao sa mundo. Either God or the God of this world. Pero siyempre, walang aamin. Hindi ko kaibigan si Taning, Hindi ko kaibigan si pero araw-araw yan, lasing. Pero anong ibig kong sabihin? Church, nais ko po na lumago tayo. Na tayo ay kaibigan ng Panginoon. A servant obey by duty, a friend by love. Ganyan po magmahal ang Panginoon. Jesus invite us into a relationship, not a religion. Maraming gustong makipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng relihiyon. I'm sorry to say, we have now 4,300 religion in the world. And Philippines is the most religious country in Southeast Asia. However, the Philippines is number 1 less in corruption. One of the number 1 less of krimen. Pilipinas, pinakarelihiyosong bansa. So anong ibig sabihin nun? Religious cannot change our lives. But our relationship, a right relationship with God, will change me, will change every one of us. Amen po ba? Kasi minsan, ini-associate po natin yung relationship sa religion, yung relationship natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng tunay na relasyon. Jesus invite us, knowing God's heart comes before loving His people. Time with Jesus transform us from within. Wow, tingnan mo. Di ba? Kaya minsan napakarami tayong nakikita
Wow, di ba? Na-transfer ka na. Ikaw na ba yan? Yan. Di ba? Kapag nagkikita-kita tayo, sinasample ko minsan si Pastora, sinasabi niya, nung nag-alumni sila, ikaw na ba yung classmate? Kasi dati, pag magsalita raw si masagi lang yung tainga, may kasamang palabrota. At hindi sila maniwala, pero alam mo ninyo, walang imposible sa Panginoon. Amen? We are not invite you to join our religion. We are not invite you to join Great Awakening Church, but we are invite you to join to have a right relationship with Jesus. Jesus Christ is our Lord, and He changed you. He changed me. And that is the beauty of relationship, being friend with God. Amen ba? Kasi ang sabi ng Bible, ang sino mang nakikipagkaibigan sa sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Medyo di po ba? Ang kaibigan ng sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Kasi ang gusto ng mundo, hindi pwede kasing magsama yung flesh and the spirit. Kasi kung susundin mo lang talaga yung gusto mo, wala ka dito sa church. Kung susundin mo lang talaga yung gusto mo, ayaw mong manalangin. Gusto mo kumain, matulog. Kumain, matulog. Ayaw mong magtrabaho. Di ba? Pero dahil ikaw ay tumanggap sa Panginoon, gusto mong maging responsable sa buhay natin. Kaya ako'y naniniwala, kapag tayo ay may makipagkaibigan sa Panginoon, your life will become more better. Amen ba? Ang buhay natin ay lalong maging maayos. Kaya be friend with God. Make friendship. Amen. How to be friend with God? We must receive Him in our heart. Tanggapin natin siya. Makipagrelasyon tayo sa Kanya. And one thing for sure, lagi kong sinasabi ito, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Amen ba? Number 2, family. Wisdom, love God's family sacrificially. Ang karunungan ay nagmamahal sa Diyos at sa pamilya ng Diyos ng may sakripisyo. Yan. Kasi Jesus loved us. Ang sabi dito, John 15:12-13, greater love has no one that is done to lay down one's life for his friend. Ganyan po tayo minahal ng Panginoon. Di ba? Na ibinigay niya ang kanyang buhay. Sino ba ang kaibigan na pwedeng ibigay niya yung kanyang buhay sa kanyang kaibigan? Di ba? O sa asawa na lang. Anong mag-asawa dito? Sister Rose, pwede mo bang ibigay yung buhay mo? Mamamatay ka para kay Brother Johnny? Tingnan mo, medyo napaganon siya. Mag-isipan ko man na pastor. Pero siyempre kaya niya yan. Kasi asawa niya. O kaya sa mga anak natin, kaya natin. Pero alam niyo ang Panginoon, nung ibinigay niya yung buhay niya sa atin, kaaway tayo ng Diyos. Di ba? Siguro kaya mo pong ibigay sa kaibigan mo, sa yung asawa, pero yung kaaway mo. Diba? Ibang usapan na yung pastor. Kaya ko pang ibigay sa asawa ko, kaya ko pang ibigay sa anak ko, pero sa kaaway ko, hindi. But Jesus did. Amen ba? We are the enemy of God. Still, He gave His life for you and for me. Kaya nga nandito tayo ngayon. Kaya nga, sabi niya, kailangan matutunan natin yung pag-ibig ng Diyos para kaya nating mahalin ang bawat isa sa atin. Without the love of God, you cannot love anyone. Paano kita mamahalin? Self-interest. Yan ang laging nature ng tao. Conditional. Oo, kung pinapakipan mo ako, okay tayo. Oo. Pero pag hindi, wala na. But the love of God ay hindi ganon. He lay down one's life for his friend.
He laid down His life for His friend. That is the love of God. At yan ang dapat matutunan natin bilang pamilya. Dahil kung magkaroon tayo ng pag-ibig na ganito, ay karunungan. Amen? Hindi namimili, hindi, di ba? Jesus defined love by sacrifice. Yeah. Kaya ngayon yung lagi kong sinasabi na kung talagang nagmamahal sa'yo, may effort naman. May sacrifice naman. Hindi ko mo yan, bakit mo sinagot si kasi nagla-like siya sa mga pinupost ko. Walang ka-effort. Doon mo lang siya sinagot, no? Kailangan naman may paano pastor, bawat i-post ko, ang bilis niya mag-like. Sinagot ko na siya, pastor. Hindi mo pa nga siya kilala. Mga dalaga, parang ibang tingin talaga ninyo sa akin. Para hindi yata kayo, mga Maria Clara naman kayo kung minsan. Amen ba? Hindi naman easy to get. Dapat may ring naman, baby. Engagement ring. Yan. Engagement muna. Magkakilala muna kayo. Amen ba? So, Jesus defined love by sacrifice kasi siya mismo. Kaya sa atin, dahil pag-ibig natin, dahil nagmamahal tayo sa Panginoon, kaya alam ko po na hindi po mahirap mahalin ang bawat isa kasi si Lord na po ang atin pong pinaka-example. Amen ba? Minahal niya tayo. We are sinners. We are all sinners, pero minahal niya tayo. Kaya kung matutunan natin yung pag-ibig ng Panginoon, alam mo, church love is not based on convenience but on commitment. Mahal kita kasi ang galing mong magpakape. Yan. Hanggang kape ka lang pala. Church is not based on, but on commitment. Diba? So, ibig sabihin, hindi kita kaibigan, hindi kita kapatid, dahil pinapakapay mo ako, pero pinapakapay mo man ako o hindi, ganun pa rin ang commitment ko sa'yo. Amen? Kaya kapag makuha natin itong pag-ibig natin bilang iglesia, dahil nakuha natin ang love ng Lord, ang sarap magmahal bilang magkakapatid. Wala kang iniiwasan, wala kang di ba? Dahil ito na nga po yun. Kailangan matutunan natin, love is sacrifice. Minsan, may mga tinutulungan tayo na voluntarily, na nagmumudansa. Di ba? Yung bang may pamilya tayo. You have your second family. This church will be your second family. Amen ba yun? Kasi alam ko dito sa Spain, alam ko marami po yung mga, di ba, nahuhumsay kasi malayo yung pamilya, walang pamilya dito. Pero alam nyo, kapag makilala ninyo ang Lord sa inyong mga buhay, you have your family here. Amen ba? Kaya minsan, pastor, wala kasi akong pamilya dito, kaya nagbuo ako uli ng isang pamilya. Yun lang. Hindi masama ang magbuo ng pamilya. Amen ba? Ang masama, yung nagbubuo ka, may pamilya pala yung siya. Yan. Pero mga kapatid, kung makuha natin ang pag-ibig ng Lord sa buhay natin, alam mo, wala ka nang hahanapin pa. Amen ba? If the love of God is in your life, purihin ang Diyos. Tingnan mo si Apostol Pablo. Walang asawa si Apostol Pablo. Single forever siya. Kung mayroong forever na sinasabi siguro ni Apostol Pablo, single forever. Pero siya ang pinakamasayang apostol sa Biblia. Siya yung nagsabi, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Parang sinasabi, ano ngayon kung wala akong asawa? Ano ngayon kung wala akong best, ano ba yan? Best half ba yun? Ano ngayon kung wala akong kapartner?
Kapag kapartner mo si Lord, amen ba? Kompleto ka na. Kaya kung wala kang pamilya dito, makipag-partner ka kay Lord. Amen ba? Parang mahina yung amin natin Parang alanganin Hallelujah! Kailangan. Praise God. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, makipag-partner tayo kay Lord. Kung sino-sino kasi. Kung saan-saan kasi ata. Buti na lang wala dito. Nasa ibang church. Pero wala rin doon. Kailangan natin ang pakikipagrelasyon, pakikipagpartner sa Panginoon. Siguradong hindi ka iiwan. Hindi ka iiyak. Amen ba? Napapalakas ka kung kailangan mo ng kalakasan. Rihin ng Panginoon. Sometimes laying down ourselves means giving our time. Ito po yung laying down. Ito yung sabi doon. Ibig sabihin is giving our time, talent, treasure, serving behind the scenes. Praying faithfully. Hindi ka lang nagsuserve kasi nakikita ka. Pero yung serving behind the scenes, kahit hindi ka nakikita, tumutulong ka, kahit hindi ka nakikita, di ba? Nagmamalasakit tayo. Ito po yon yung laying down our lives. Praying faithfully, nagpipray tayo kahit, di ba? Kahit yung mga nagpe-persecute sa atin, pinagpipray natin. Kahit yung mga ayaw sa atin, pinagpipray natin. Kasi nung nagkaroon kami ng Madrid Shepherd Fellowship, yung mga kasama naming pastor, sabi niya, alam niyo mga kapatid, sa church, meron yung mga tao na ayaw ka. Kaya lang hindi pa rin sila umaalis. Sabi ko, may ganun kaya yun? Yun ang sabi ng pastor na nagsalita na taga Norway. Sabi niya, may mga tao sa church na ayaw ka na pastor, pero hindi naman sila umaalis. Tinginan nga tayo. Tinginan tayo. O wala yun. Wala yun dito. Sabi niya, meron ba yung pastor? Meron. Hinihintay ka. Baka ikaw ang aalis. Hindi sila umaalis, pero ikaw ang tinitignan. Ay, buti na lang wala talaga dito yon. Amen ba? Ay, nako po ba? Meron daw ganon. Ano ho? Kaya nung narinig ko yon, pinag-pray ko na kaagad. Lord, wala ka na sa church. Amen. At kung meron man, Lord, sabi ko, hindi ko naman sinabi na umalis na. Hindi. Kung nandun man, Lord, magbago yung isip niya. Makuha niya ito. Amen ba? Love sacrificially. Minsan ang gusto lang natin kasing mahalin yung, di ba, yung convenient. Yan na. Kasi wala kang problema, kasi okay siya. Alam mo, kung makuha mo yung pag-ibig ng Lord, kahit ayaw ka, mamahalin mo pa rin siya. Yun ang tunay na pag-ibig. Mas masarap umibig kaysa yung mahal mo lang kasi mahal ka niya. Minsan mahirap yung ganon. Kahit hindi ka mahal, mahalin mo. And that is the love of Jesus, sacrificially. At alam ko po, isang araw magbubunga. Di po ba? So, choosing unity over personal preference, encouraging generously. Kaya laying down our lives, kailangan bigay natin yung time, yung talent, yung treasure natin sa gawain ng Panginoon. Magpatawad tayo. Baka hindi pa po nagpapatawad dyan. Ito po yung unforgiveness daw, napakinggan ko. Yung unforgiveness, ito ay parang toxic. Na ito ay kumakain ng loob. Kaya wala ka ng joy. Kaya pala wala ka ng excitement. Di ka na katulad nung dati. There is no joy.
Pero kapag mapagpatawad ka, pero kapag, di ba, mapagparaya tayo. Dahil, alam nyo, isang araw kailangan mo ring humingi ng tawad. Kasi we are not perfect. At kailangan ba tutunan natin ito for you? Hindi dahil sa hindi mo pinatawad, pero dahil ikaw, kailangan mong makalaya because you are in bondage. Ikaw pala ay nakabihag ka. Di ba akala mo, sige, hindi kita patatawarin. Yung hindi mo pinapatawad, ang sarap ng kain, no? Yung hindi mo pinapatawad, ang ganda yung ikaw, sige, isa pa, sige, Mga kapatid, ayaw ng Lord. Ano po? Ang nais ng Lord na tayo ay malaya. Malayang malaya. Bakit? Kasi para sa atin din. Unforgiveness produce sickness. Kaya minsan high blood ka na. Minsan may diabetes. May ano ka na. Kung ano nang meron ka. Kasi yung sama ng loob, nagbubunga yan ng hindi magandang kalusugan. Di na makakain. Yan. Di na makatulog. Amen. Kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na. Magpatawad ka na kasi. Amen ba? Tignan ko lang. Ang ganda kayang lumakad na diretsyo. Kapag may hindi ka pinapatawad, nandun pa lang, ang layo na yung daan mo. Niiwasan mo. Imbis na nakita mo siya na wala na. Di po ba? Kaya purihin ng Diyos. To forgive is wisdom. Amen ba? To encourage generously. Mag-encourage ka lang. Kahit may problema ka, mag-encourage ka lang. Kasi habang nag-i-encourage ka, ikaw ang nai-encourage. Unang-una, choosing unity over personal reference. Ibig sabihin, piliin mo ang makiisa. Di ba? Kahit naman dyan, puro mga, kailangan, wala tayong pinipili. Offer yourself as a living sacrifice, as an example sa grupo. Purihin ng Panginoon. Kaya tignan ninyo, kapag tayo ay nakukuha natin yung pag-ibig ng Panginoon, at ito ay, di ba, ipinapadaloy natin sa ating family, we as a family, magbubunga ito. Amen ba? Fruit, wisdom produces Christ-like character. Kaya kapag pinipili mo yung mga gusto mo lang hindi ka lalago, hindi tayo magbubunga. No, yung mga iba sa pastor sa YouTube na lang ako mag-service. Ngayon, kapag nanood ka sa YouTube, kapag may ayaw ka na mapakinggan, ilipat mo na naman. Ayan. Pastor, doon na lang ako, ko doon sa yun. There is no discipline. Hindi tayo maitutuwid kapag hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Panginoon dito sa church. Kaya kailangan natin nandito, kailangan may life group tayo, para makikilala ang bawat isa sa atin. Amen ba? Kasi ang gusto ng church natin ay hindi lamang po yung acquaintance na pagkakakilala natin sa iba. Sa bawat isa, we are here to know each other, not just your name, but even your life. Siguro napakaganda. Kaya nga, siyempre, diyan naman yung mga life group leaders, kinakausap namin sila anytime. So you can open up. At yun ang iniiwasan natin. Kapag may mga nag-open ng problema naman sa inyo, huwag nyo namang ipagsabi. Huwag nating ipagchismisan. Dahil may nagtiwala sa atin, ipag-pray natin, then we encourage them. Makita sa atin yung Christ-like character. Connected with John 15:1-11 to connected with 15:12 to 17. Before Jesus commanded them to love one another, He taught them to abide in Him. Yan. So, bago inutusan ng Diyos na magmahalan sa isa't isa, tinuruan niya muna sila na manatili sa Panginoon. Dahil hindi mo kayang magmahal kapag hindi mo kasama si Lord. You don't know how to love.
we don't know how to love without Jesus. Nakuha natin? Kanina pa natin pinag-usapan yun, di ba? Kaya kailangan natin sabi dito, love, choose to treat others with grace. Praise God. Hindi mo tinitignan kung sino siya, sino man ang bawat isa sa atin. Halimbawa, mayroon tayong pumasok sa church na dating nagtutong-it. Yan. Tapos kapapasok na siya, ikaw yung nagtutong-it sa parke. Hindi na babalik yun. Di ba? Tapos sabi niya, saan-saang parke? Di ba? Huwag. Ngayon ba may pumasok na magsasabong, kita-kitang nagsabong nung isang araw, yan, ganun. Hindi po. Kahit alam natin na kasi walang perfect dito, church. Amen ba? It's all by the grace of God. Kung may pumasok dito na alam mong kobrador ng wedding, di ba, huwag mong sabihin na anong kalagba ng 11-11. Wala na. Nagpaturo ka pa kung paano kalagin yung buntis. Di ba? Kapag pumasok siya na alam natin na welcome brother, welcome sister, thank God na nandito ka ngayon. Wow, praise God na nandito ka ngayon. Amen. We are glad na makasama ka namin sa gawain. Amen. Ipaupo mo siya. Kapihin mo siya kung kailangan. I-VIP mo po siya. Amen ba? Huwag tayong tumingin sa huwag tayong manghusga. Huwag tayong manghusga. Sapagkat mas marami yung nakaturo sa atin sa panghusga natin. We have no right to judge. Only God has the right to judge. Kaya tanggapin natin ng sino man, kahit makitid yung palda niya, tanggapin mo siya, punta ka dito. Kahit malambot yung niya na lalaki, di ba? Punta ka dito, sister. Tanggapin natin sila ng buong puso. Amen ba? Kasi alam nyo, lahat ng mga pumapasok dito sa church, kaya nga ang church is like an hospital. May mga sakit tayo. Sakit spiritually. We need healing. Our healer is the Lord Jesus Christ. Marami tayong mga problema. Sino bang walang problema dito? Itaas ang walang problema. Di ba wala? Lahat tayo may problema. Kasi kapag wala kang problema, malaki ang problema mo. Kapag wala kang problema, malaki ang problema. Andyan po ba tayo? So we need healing. We need love. And love covered the multitude of sin. Dahil sa pag-ibig, kaya nitong takpan, kaya nitong pagalingin. Anumang sakit meron tayo sa kasalanan. Dahil alam natin, ang sabi nga, ang kamatayan ay tiyak, ang kasalanan ay pahamak, si Kristo Jesus ang siyang lunas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat alam mo, kahit ayaw mong mamatay, mamamatay tayo lahat. Mamamatay tayo lahat. May kanya-kanyang panahon lang yan. At ang sabi dito, ang kasalanan ay pahamak. Alam nyo kung may nagpapahamak lang sa buhay, walang iba kundi yung kasalanan. At purihin ng Diyos, may lunas. Hindi ang relihiyon. Ang lunas ng kasalanan ay hindi yung malalaking simbahan. Ang tunay na lunas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the answer of this world. Ang napakalaking problema ng mundo ay hindi naman ang kahirapan Hindi naman po ang kaguluhan. Ang problema ng mundo ay kasalanan. But thank God, Jesus
came from heaven to earth to show the way. Amen ba? Para maayos ang buhay, para maayos yung relasyon, para maayos yung ating pakikipagkasundo sa bawat isa. Kung bakit nagkakaroon ng problema sa pamilya, kung bakit nagkakaroon ng problema sa mga relasyon ng mag-asawa, marami dahil sa kasalanan. Kung bakit nagkakaroon ng problema ang church because of relation, dahil sa kasalanan. And thank God, there is only one answer. No other than His name is Jesus Christ. Jesus Christ is the answer. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ was crucified. Namatay siya. Pero after 3 days, siya muling nabuhay. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, dati patay ka. Ngunit dahil tinanggap mo siya, ikaw ay muling mabubuhay. Because Jesus Christ is now forever alive. At ito po ang kailangan ng mundo. Sa totoo lang, kung bakit ang daming mga relasyon na nagkabuhol-buhol, ang daming mga relasyon na nasisira, because they have no relationship with God. Because they have no relationship with Christ, who produce Christ-like character, who produce love, that sacrifice, unconditional. Kahit ang sabi dito, respect, honor other in word, in action. Kailangan ito ang mapasa atin, bilang nagmamahal sa Panginoon. Ito yung character ng mga nasa Panginoon. Humility, put other before yourself. Forgiveness, freely give, freely forgive as you have received forgiveness. Sa totoo lang, pinatawad tayo ng Lord. Magpatawad naman tayo. Hindi dahil kailangan mong magpatawad, pero sa totoo lang, para sa ikabubuti rin ng kalusugan natin, para tayo ay magkaroon ng kung tayo ay magpapatawad. Amen ba? Faithfulness, keep your word and honor your commitment. Maging totoo tayo sa ating mga salita. Diba? Sabi nung isang kanina nakausap ko, diba maliligtas naman tayo dahil sa mabubuting gawa? Sabi ko, sigurado ba tayo na mabuti yung ginagawa natin? Paglabas pa lang natin minsan sa bahay, may nakita ka dyan, iba ng tingin mo eh. Kaya, kailangan maging faithful tayo, keep your words in honor, your commitment. Kaya kayong mga tumatayo dito, tayo na tumatayo dito sa harapan, be faithful to the Lord. Hindi po tayo nagpapagalingan dito. Hindi po tayo nagpapasikatan dito sa harapan. We are here because of our faithfulness to the Lord. Amen po ba? Kaya kung alam mo ang sarili mo na iba, humingi na tayo kaagad. Lumuhod ka sa Panginoon before you stand to the altar. Napakasagrado ang altar na ito. Alam mo, nung mga unang panahon, sa Old Testament, kapag hindi ka karapat, dapat na tumayo sa altar, bagsak ka, patay. Thank God. Nasa panahon tayo ngayon ng biyaya. Pero hindi naman ibig sabihin na ang altar na ito pwede na lahat. Church, you know yourself. Mga nagtutugtog, lahat tayo. Nasa media. Church, God is a forgiving God. Pero siyempre kailangan gawin nating banal ang altar. Amen po ba? Alam natin na dati hindi natin alam yon, pero ngayon natututunan na natin na napakalinis ang dapat ang altar. At higit sa lahat, yung puso natin na lumalapit sa Panginoon. Ano ngayon kung sintonado ang boses mo? Ang mahalaga, yung puso mo hindi sintonado. Pero mag-practice ka naman. Amen. Pastor, yung puso ko hindi sintonado ha. Baka mamaya. Pero at least kung nag-practice ka, sintonado ka pa rin. Sabi ng Lord, bababa na. Anak, tama na. Mapapadali yung pagbaba ni Lord, no? Tama na, anak. Sabi niya siguro bababa na ako. Pero
kung alam naman natin, kailangan i-practice natin. Kaya na-appreciate ko yung mga maaga na pumupunta, nagpa-practice kayo dahil nais natin na mabuti, maayos yung presentation natin kay Lord. But more than your presentation, more than your dance is your heart that is right before the Lord. Amen po ba? Ianuhin kung napakaganda yung kimbok-kimbot mo dyan, pero pang TikTok ka pala. Kapag nasa church ka, hindi ka makakimbot. Kapag nagtitiktok ka, halay. Hindi ko na, ayaw ko nang sumayaw, baka ano. So, lahat ay gawin natin para sa katapatan sa Panginoon. Honesty, speak the truth with love. Ito po para sa ating lahat. Patience, give people grace and room to grow. Huwag nating limitahan ng tao. Napakaganda kaya kapag may puso tayo na ganito. Amen ba? Ang mga papasok dito, I feel something different inside the church. I feel love. Nafe-feel ko ang pag-ibig. Nafe-feel ko na inaaruga ako. Amen ba? At hindi yung, hindi ako ma-feel sa church na yan, di ba? Makipagkamay ako sa kapatid, parang may COVID ako. Yan. Pag magkamay tayo, medyo mahigpit naman, ha? Hello kapatid, kumusta na? Yan. Hindi yung parang may kitong na, inalis mo na kaagad. Kamayan mo nga yung katabi mo, paano makipagkamay yung mahigpit nga? Higpitan mo naman. Kumusta sister? Hindi pa nahahawakan yung parang may kurad. Ano ba yun? Dapat yung excited ka na talagang, wow, praise God. I feel belong to the church. Napakahigpit yung kamay nila. Napakahigpit yung yakap nila. Amen ba? Then, pakita natin. Then last, meron pa ba? Yung fellowship, wisdom, protect the unity of the church. Fellowship, protect the unity of the church. Kaya, these things I command you that you love one another. Jesus repeats this command because unity is precious. Amen? The enemy knows that divided church has a weakened witness. Tignan mo. Alam mo kung saan nanggaling yung word na divide, division, diabolos. Ang Greek word ng division is, alam mo, ang ibig sabihin ng devil o diabolos sa English is division. Yung devil, ang ibig sabihin niya is division. Kaya tignan mo, sa relasyong mag-asawa, division. Sa pamilya, division. Sa nation, sa bansa, division. Yan ang ginagawa ng diablo, to divide. Kaya ang daming mga nasisira. Kaya ang kailangan natin, unite, magkaisa tayo. Amen ba? Kung ang mundo pinaglalaroan ng diablo ang mundo na mag-divide, dapat si ganito ganon. Kampi-kampi. Dapat magkaisa tayo ng mga anak ng Diyos. Amen ba? Ipag-pray natin ang bansa natin. Ang pwedeng ba itulong mo sa bansa, ipag-pray natin ang ating bansa. Huwag tayong makikampi. Pag-pray natin. Kailangan niya na magkaroon tayo ng unity. Kung sino yung nakatayo ngayon, ipag-pray natin. Sa susunod, ipag-pray. Diyan po ba tayo? Ganyan po tayo. Dapat na mga mananampalataya sa Panginoon. Tapos na siya. O dito naman, ipag-pray natin kung sino yung mga namumuno. Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila. Kung anong pinaggagawan nila, di wala ka ng problema. Bahala na si Lord sa kanila. Walang kasalanan na hindi malalantad. Kailangan ipag-pray lang natin sila. Amen po ba? Kung pinaglalaroan nila ang kapangyarihan, sila ang haharap sa Diyos. Andyan po ba tayo? Kaya yun yung prayer natin every morning. Lord, heal our land. Heal our nation. Lord, unite our nation. Magkaisa kami, Panginoon.
ibangon mo ang aming bansa. So, maalis yung division. That's why Satan often attack relationship before he attacks doctrine. Yan. Paul tells believer in Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is power in unity. Amen? Tignan mo. Di ba? Kapag nagkakaisa, ang masama may nangyayari. Pero dapat tayo na gumagawa at tayo na naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo ay higit na nagkakaisa. Amen po ba? Praise God. Tignan mo the giant redwood trees of California. Tignan mo kung paano sila nagkaisa. At inaabot yan ng 1,000 years na babuhay kasi maganda yung, higpitan nila. Maganda yung pagkakaisa nila. Hindi lang nagkakaisa, hindi nagkakaisa sa uniform, but by their heart, but by their desire, di ba? At nananatili sila. 4 ways to protect fellowship. To protect fellowship is wisdom. Amen po ba? Paano natin i-protect ang ating samahan, ang ating family? Choose prayer over reaction. Yan. Kaya yun, mag-pray ka na lang. Paano kasi, Pastor, hindi ka mag-pray muna tayo. Ipag-pray natin. Minsan hindi ako nagre-react kasi alam ko, ayaw ko na minsan. Di ba? Kapag hindi maganda yung response, baka mamaya lalong magulo. Kaya we just keep pray and pray. Dahil alam ko walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Speak to the person, not about the person. So, kausapin natin. Pray first, then respond wisely. How to protect our fellowship? Choose conversation over gossip. Speak to the person, not about the person. Purihin ng Diyos, wala nang mga chismoso at chismosa dito. Amen. Parang meron Wala nang mga chismoso dito. Sabi ng amen. Amen. Praise God. Mag-usap tayo. Kung kinakailangan, wag nang ipag-chismis. Mag-usap tayo. That is how you protect the fellowship. Kasi mamaya lumalaki. Ang hirap lumalaki. Wala palang katotohanan. Alam mo, masisira. Kaya kung may kailangan kausapin, direct to the person. Kung kailangan mo ng kasama, hindi tayo nagmamagalingan dito para lang maayos yung kalagayan ng bawat isa. Ang hirap kaya, yung nakasalubong mo, kumusta sister, parang wala kang narinig. Baka mamaya kamayan mo na iniiwas yung kamay. Ang hirap kaya nun. Para sa akin, na nagmamahal, medyo ako, pero ikaw ang ako'y naniniwala na walang imposible, sa Panginoon at wala sa atin dito ang nais na ihiwalay ang sarili niya. Bakit pa tayo nandito? Ang hirap kaya nun. Amen ba? Kaya dapat makuha natin yung pag-ibig, makuha natin yung tamang conversation. Ang love language ng church, appreciation. Amen ba? Na-appreciate pa ba natin yung kasama natin, yung mga kapatid natin? I-encourage natin, i-top up natin sila. Thank God, sis. Thank God, bro. Nakarating ka dito. Na-appreciate kita. Choose forgiveness over bitterness. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao na hindi nagpapatawad. Pumapait ka. Parang pasas. Kapag nagpapatawad ka, parang ubas na matamis. Pero kapag hindi ka nagpapatawad, para kang pasas. Sa mga pasas, magsabi ng Amen! Akala ko tulog. Akala ko tulok. You have freely received, freely forgive. Magpatawad tayo dahil sa totoo lang, pinatawad lang din tayo ng Lord. Amen? Choose restoration over revenge. Sige
Diba? Pursue reconciliation, not conflict. Ang hirap kaya, makatulog ka ba kapag mayroon tayong mga hindi pinapatawad? Sige, umanda kayo. Sige. Di ba? Alam na ni Lord lahat. Kaya para sa atin, ang ganda lang kasi yung masarap, mapayapa tayo. Kasi gusto natin ng restoration kaysa naghihiganti. Amen. Tignan mo, katulad ito ng tao. Damig bato na dala-dala. Ganyan ang buhay ng tao na hindi nagpapatawad. Ito ang dala-dala ng tao na may galit. Bitterness, may hurt. Diba? Yun, yung pain, matagal na yun, 10 taon na yun. Sige, dala-dala mo pa rin. 100 euro, nakautang sa'yo, halay. Hanggang ngayon, binibilang mo na magkano na kayang interest. Hindi mo nga alam kung buhay pa yung taong yun eh. Di ba? Tingnan, ang hirap kaya. Kailangan kapag gusto nating mapalaya, magpatawad na lang tayo. Amen ba? Anong sabi nung nasa Reels? Sabi niya, kapag may problema sa asawa mo, mag-divorce na lang kayo. Sabi niya, hindi. Mag-divorce, sabi niya. O kaya ay divorce, sabi niya. Sabi, dahil hindi niya mabanggit yung divorce, magbati na lang kayo. Hindi niya makuha ko yung divorce, magbati na lang kayo. Sabi niya. Amen po ba? Ay, nako po. Last, offense, someone hurts or disappoint. Ito po kasi yung sumisira sa mga relationship natin, church. Kapag na-offense tayo, of course, we are still human. Minsan sabi, tao lang naman ako, pastor. Oo naman. Di ka naman nga kalabaw eh. Hayop ka. Tao ka talaga. Di ba? May pakiramdam ka rin, pastor, matagal na. Matagal na, di ba? Pero yun nga, pwede namang ayusin. Amen? If you feel hurt, if you feel offense, praise God. You keep thinking about what happened. Kasi minimeditate mo. Kasi kapag minimeditate mo yung mga hurts, yung mga offense, lumalaki yan. Lumalaki. Hanggang pagtingin mo pa lang, parang gusto mo na siyang kainin. Oh. Kailangan, wag nating i-meditate. Amen? Resentment, yan, gusto mo nang maghiganti. Bitterness, ito po yun. The offense begin to shape how you see the person. Division, di ba? Bondage, yan, it begins to control your heart in peace. Wala ka ng kapayapaan. Di ba? Gusto mo nang umalis. Ito po yung mga umaatake sa relationship. Hindi lang sa church, but even in your marriage, in your friendship, in your family, in the church. Amen po ba? Kaya kailangan, bantayan po natin ito. Kailangan kapag nasaktan ka na, i-commit mo sa Lord, Lord, I feel hurt. And kung kailangan may kausapin ka, alam ko na resentment, bitterness, yung division, huwag mong ilayo ang sarili mo. Praise God, lalo kang lumapit. It begins to control your heart and peace. Okay, so, yan. To overcome all these things is wisdom. Alam ko walang hindi nasasaktan, pero kaya nga tayo dahil sa Panginoon, dahil nga tayo nag-aaral dito para mapagtagumpayan tayo sa mga panahon na nasasaktan tayo. Amen? Yun nga yung we must grow in the embrace of God. Ibig sabihin kapag nasasaktan ka, ibig sabihin talagang lumalago ka na. Lumalago ka na. At kailangang ma-overcome natin iyon. Amen ba? At hindi ang pag-alis, hindi ang pag-revenge, ang sagot, humbleness. Pray. Amen po ba? At ma-overcome natin yon, lalago ka. Kasi marami pa tayong problema na haharapin. Marami pa tayong mga challenges. Kaya
kailangan ipagpatuloy natin, nasaktan man tayo, dahil ako'y naniniwala, nasasaktan ka kasi nagmamahal na tayo. Natunay sa Panginoon at sa ating mga kapatid. Kasi kapag ikaw daw ay tunay na nagmamahal, talagang mararamdaman mo yung masaktan. Kapag hindi ka tunay na nagmamahal, hindi ka nasasaktan. Amen ba? Kaya yung mga nasasaktan, tunay na nagmamahal ka na. Parang iba yung tingin nyo talaga, no? Kapag nasasaktan tayo, dyan mo ia-apply yung pag-ibig ni Lord. If you feel hurts, ia-apply natin. Kasi si Jesus, nung pinapako siya sa krus, wala naman siyang kasalanan. Nung pinapako siya, nasasaktan siya, di ba? Hindi niya sinabi, sige, mamamatay kayo lahat. Pwede niyang gawin yon. Pero hindi. Ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag-ibig pa rin, pagpapatawad pa rin ang lumalabas sa bibig ng Panginoon. At yan ang nais ko na makuha natin ngayon. Amen po ba? So before we close, sabi dito, ask yourself for question. Friend, am I walking closely with Jesus? Are you walking closely with Jesus, church? Dalawa lang yan, palapit o palayo. Yan. Family, whom can I love sacrificially? Paano ba tayo nagmamahal? Kapag nasaktan na ba tayo, umalis ka na, or dahil mahal mo, then you work it out. Love is, ini-work out natin yung pag-ibig eh. Di ba? Hindi ibig sabihin na I love you, then everything was happen at once. It will work out natin yung love na yan. So if you love God, love your family as a church, then it is sacrificially. Fruit which Christ's quality needs to grow in my life. Ano ba yung nakikita mo sa sarili mo na kailangan mabago? Positive ka pa rin ba? Madali ka pa rin bang masaktan? Hatred, unforgiveness ba? Diba? Sa ating fellowship, is there a relationship I need to restore? Mayroon ba tayong situation ngayon? Mayroon ka bang dapat i-restore sa ating pamilya, sa ating mga kapatid? Mayroon ka bang dapat lapitan ngayon na mayakap siya? Then, you will restore. This is not for me. This is for you. And to every one of us, kung may mga kailangang ma-restore tayo, I believe walang imposible sa Panginoon. If you restore yourself to everyone, that is wisdom. Amen? At alam ko walang imposible sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo na sa oras